una sa lahat. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. Pero Senator Alan Cayetano, kabagalan at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ungkatan ng yaman, Cayetano binanatan ng umano'y lumobong SALN ni Lacson. Resback naman ni Lacson, may mga ghost projects Cayetano sa Taguig. Yaman ni VP Sara, pagbubukas ng bank record si Vice President Sara Duterte, pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero. Tiwala ng publiko, trust rating ni PBBM bumaba nitong Hunyo habang nananatiling mas mataas ang kay VP Sara. Mainit ang patutsyadahan ni Senator Alan Peter Cayetano at Ping Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado nangungunan sa balita si News 5 Senate correspondent Menos Baños. Men, saan ba nagsimula itong away ni na Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumobo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung SALN ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumobo yung kanyang yaman. Mula noong 2022 na ipinasa niyang SALN na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson, sa 2025 SALN niya ay naging more than 220 million na yung kanyang nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano dun sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Jiggy, agad inalmahan ni Senator Ping Lacson yung aniya ay tinaba paninira sa integridad niya. No? Sa kanyang ex-account ay sinabi nga doon ni Senator Ping Lacson na first and last line of defense daw niya yung kanyang integridad. Kaya hindi raw niya hahayaan na sirain yan ni Senator Alan Cayetano. Talagang ipaglalaban daw niya yan dahil sumusobra naman na daw ang kanyang kapwa-senador sa pag-tarnish sa kanyang integridad na pinrotektahan niya simula nung siya ay naging pulis hanggang sa maging senador. Kaya parang bilang ganti ni Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay nag-iipon na siya ng mga ebidensya, witness at magbibigay ng testimonya para naman daw o laban naman kay Senator Alan Cayetano para daw mailagay siya sa tama niyang kalalagyan at yan ay sa Quezon City Jail. At inulit niya pa yung statement na yan, Jiggy, sa kanyang panayam sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha sa True FM. Pakinggan natin to, Jiggy. Exert extra effort to really find those pieces of evidence, documento man o testimonial man. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. At men, anong paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa umano'y lumobong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025? Kidorek ni Senator Ping Lacson yung mga claims sa Senator Alan Cayetano na sinasabing dumoble yung kanyang yaman kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson, ang totoo hindi lang dumoble ang yaman niya kundi nag-quadruple, hindi lang times 2 kundi times 4 yung inilaki ng yaman ni Senator Ping Lacson na mula nga sa 50 million, more than 50 million noong 2022 naging more than 220 million by 2025. Pero paglilinaw niya sa inilaki ng yaman niya, walang galing daw
daw sa korupsyon. Kung hindi dahil, tandaan natin, Jiggy, refresher lang. 2022 kasi tumakbong presidente si Senator Ping Lacson pero natalo siya, di ba? So from 2022 to 2025, siya ay nagpahinga mula sa politika. At during those years, 3 years, pumasok daw siya sa iba't ibang legal na ventures at businesses kasama na yung real estate at dyan daw talaga siya kumita. At kung tutuusin hanggang sa ngayon, may mga kulang pangaraw at collectibles pa na hindi siya nababayaran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanya pa ring interview sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectibles. Jiggy, giit naman, syempre sinagot din yan ni Senator Ping Lacson. Matindi yung word war nila nitong weekend eh. Ang sagot naman ni Senator Alan Cayetano dyan, hindi siya ang sumira sa integridad ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano muli sa kanyang FB Live naman itong kahapon, Sunday. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files, di ba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. At may nagbanta si Senator Lacson na papakulong niya si Senator Cayetano sa New Quezon City Jail. Anong ikakaso daw sa kanya? Jiggy, dahil nagkakaungkatan ng yaman, syempre may balik si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Cayetano dahil di umano may mga ghost flood control projects sa Taguig. At gaya nga ng sabi ko kanina, iniipon daw ni Senator Ping Lacson yung mga ebidensya kaugnayan. Yun nga, inaakusahan niya na may mga ghost flood control projects daw sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Lalo na noong panahon daw na siya ay Speaker ng House by 2020. At isang araw sa willing magbigay at magdagdag ng impormasyon kaya Senator Ping Lacson, oras na pagulungin nila yung investigasyon dito sa di umano'y flood control projects o ghost projects sa may Taguig ay ang mismong kapatid ni Senator Alan Cayetano na dating mayor ng Taguig na si Lino Cayetano. Wala pang pahayag ang nakababatang Cayetano kaugnayan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Merong nagsabi sa akin, kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gustong tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam na mga ghost project sa Taguig. Para nakaset na ata si dating Mayor Lino Cayetano sa House, pero anong sagot naman, Senator Cayetano, dyan sa paratang ni Senator Lacson? Jiggy, syempre pumalag si Senator Alan Cayetano at ang sabi nga niya, excuse me, walang ghost project sa Taguig at kung gustong imbestigahan, edi imbestigahan dan dahil open naman daw sila. At katunayan, imbis na Panfilo Lacson, tinawag niyang Panlito Lacson si Senator Ping dahil ginugulo daw ang utak ng taong bayan. Pakinggan naman natin ngayon ang sagot dyan ni Senator Alan Cayetano. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. Jiggy, inabangan natin kung aabot sa impeachment court itong bangayang Senator Lacson at Senator Cayetano pero hindi naman sila nagkasagutan dyan. At simula pa lang ng paggulong ng impeachment trial day 7 ay agad nagmanifest at tumayo si Senator Erwin Tulfo at sinabing pwede ba, wag nang gamitin yung oras ng impeachment court sa pagsasabi, pagkasalita, pagtayo ng mga senator judge at nagsasalita sila on topics na walang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara. At ang giit ni Senator Erwin ay waste of time yan dahil ang korte na yan, ang impeachment court na yan ay binuo para dinggin at desisyonan yung impeachment case ni VP Sara at hindi para mag-manifest yung mga senator judge ng mga bagay-bagay na walang kinalaman dun sa kaso. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. At sige, syempre, tumayo sila Senator Alan Cayetano para sabihin na mahalaga din na tumayo sila no, sa impeachment court, lalo na kung ang pinoprotektahan nila ay integridad ng korte at nila bilang Senator Judge. At sa huli, nagdesisyon nga si Presiding Officer Senator Chis Escudero na yung mga matters, mga topics na walang kinalaman sa impeachment case ni VP Sara Duterte, baka pwedeng pag-usapan oras na mag-resume yung sesyon ng Senado. By the way, next Monday naman na yan. So yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo, Jiggy. Ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Kapapasok lang na balita, pinayagan na Presiding Officer Chis Escudero ang hiling ng prosekusyon na ipasabpina ang tax at bank records ni VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong paliwanag ng Escudero sa desisyong ito? Yes, Jiggy, granted o pinayagan ng ni Presiding Officer Chis Escudero itong hiling ng prosekusyon na ipasabpina o ipakuha nga po itong mga bank at AMLAC records, maging yung tax records ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, pati po yung 19 nilang mga kumpanya, no? At pera nga lang po, no, doon sa dalawang kumpanya na JTC Group of Companies at Pikimong Corporation. Ayon nga po kay Escudero, reasonably described o malinaw po yung pagkakalarawan ng mga dokumentong hinihingi nga ng prosekusyon at madali rin naman daw matutukoy nitong mga bangko at ng AMLAC yung mga accounts o records at bank transactions na hinihingi nga na pinasusumite sa kanila. May kaugnayan din naman daw po itong mga bank records dun nga sa aligasyong nakasaad po na unexplained wealth, no article of impeachment na nakasaad po doon sa impeachment case. Pero paglilinaw po ni Escudero, no, hindi po maaaring magamit yung batayan itong mga makukuha nga pong dokumento dito nga sa mga pinasapina para dagdagan, no, ng impeachable offense po. Bukod pa po dito sa nakalatag na ng mga articles of impeachment o yun nga unexplained wealth ng BC. At kinikilala rin naman po ng Bank Secrecy Law na yung exempted po itong impeachment cases na dinidinig o nililitis nga po dito sa Senado itong confidentiality nga ng bank deposits. At kaya ibinasura po ng Presiding Officer Chis Escudero itong mga pagtutol ng defense dun nga sa mga mosyon ng prosekusyon. Pakinggan po natin itong pahagi ng mga pahayag ni Escudero. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Jiggy, hiniling nga ng prosekusyon itong mga pinasasampi ng mga dokumento po sa AMLAC, yung mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio para nga po sana doon sa pagpresenta ng prosekusyon ng pinakahuli po nilang article. Ito yung hindi nga maipaliwanag ang umano'y yaman ng bisa at hindi nga pagdedeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon nga po kay House Prosecutor Shell Jokno na sumala nga po dito sa oral arguments, hindi naman daw maituturing na intrusive o panghihimasok nga doon sa buhay ng bisi at kanyang mister itong mga pinasampi ng mga dokumento. At nag-rule din kanina itong si Presiding Officer Chis Escudero na dahil po mag-asawa po sila, tinatrato nga po ng iisa yung kanilang mga yaman, kumbaga. At kailangan din nga makuha itong buong picture, kumbaga, para makita kung totoo nga bang mayroong unlawful na pag-amas ng yaman ang BC. At klaro rin daw doon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na kailangan nga makita ito, yung full picture. At pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day
na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Jiggy, dagdag pa nga kanina ni Congressman Jokno, yung ginawa po nila doon sa House Committee on Justice, tinukoy lang naman nila kung may probable cause o sapat na dahilan para impeach si VP Sara. At hindi pa nga po ito dapat yung gagawin yung pagkuha, kumbaga, ng buong mga ebidensya laban sa bise. Kasi hindi po nila yung trabaho, kumbaga, ang ginigit nga po ng prosekusyon, dito po dapat sa paglilitis sa Senate Impeachment Court ito gagawin. At according pa nga po kay Congressman Jokno, hindi pa naman po ito usapin kung i-admit na ba itong mga ebidensya. Usapin pa lang po ito yung issue ng pagpapasabpina. So, tatalakayin pa naman po kung susuriin yung relevant itong allegation of unexplained wealth. Kaya pwede pa raw po tutulan ng depensa itong admissibility ng mga makukuhang dokumento. Jiggy. Sa pinakabagong balitang ito, Marian, ano ang sinasabi naman ng prosekusyon? Yes, Jiggy, narinig din natin muli yung argumento nitong defense panel o yung counsel ni VP Sara ni si Attorney Michael Poe. Ever since po noong House impeachment hearing sa Justice Committee, pareho po yung sinasabi nila na fishing expedition daw itong ginawa ng prosekusyon dahil ginigiit naman nila na ang ginagawa daw ng prosekusyon parang nagtatapo ng malaking lambat kumbaga sa dagat at doon palang hahanap ng ebidensya. Pero nanindigan nga po itong prosekusyon, nasagot na rin po nila yan na meron pong kumbaga tinatawag na yung tinatawag po nilang narration po nung ultimate facts doon sa articles of impeachment. Pero yung position nga po ng depensa ay dapat daw may sapat na ebidensya, specific facts kung ano ba yung mga transaksyon, kailang taon daw nagkamal umano ng yaman ang Vice Presidente. Hindi daw yung kukunin yung buong mga dokumento. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Michael Poe. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. At Marian, ngayon sinabi na ng presiding officer ng impeachment court na pwede nang buksan. Ito ba'y nangangailangan pa rin ng pirma ng presidente? Kasi itong mga nakalipas sa araw ay yun nga, sinasabi nila authorization ng Pangulo ang kailangan. Nako, Jiggy, dahil nga pumayag na, grinant na ni Presiding Officer Jesus Escudero, itong ang hiling ng prosekusyon na isampina po itong mga dokumento ay hindi na kailangan pa ng authorization ni Pangulong Bongbong Marcos para nga mailabas po itong mga dokumentong to, gaya po ng BIR o yung tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, palasyo pumalag sa paninisi ni Cayetano kay PBBM sa naunsyaming 10,000 pisong ayuda. At Senator Cayetano, posibleng patawag ng NBI sa investigasyon ng mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumuelta ang palasyo sa paninisi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnayan sa naunsyaming 10,000 pisong ayuda para sa bawat pamilya na pinangako noon ni Cayetano. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong sagot dito ng Malacanang? Vicky, balikan natin muna kung ano yung sinabi nitong sa Senador Alan Peter Cayetano doon sa kanyang FB Live noong Sabado. Dahil mismo ang senador na nga ang nagsabi o nagkaroon ng proposal before na bibigyan ng 10,000 pesos na ayuda yung mga kwalipikadong benepisyaryo na apektado nitong pandemya. Pero kasi nung hindi yan umusad, nung siya ay bahagi pa ng House of Representatives, ginawa niya yung plataforma nung kumandidato siya. But then, noon daw 2022, nang makaupo na ng Malacanang, itong si Pangulong Bongbong Marcos,
yung Pangulo daw mismo yung nag-recheck dito sa proposal na ito at ito daw ang dahilan kung bakit hindi umusad itong 10,000 pesos na ayuda. Pakinggan natin yung bahagi na pahayag ni Senador Cayetano. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero alam mo, Jiggy, ang sinabi dyan ng Malacanang, hindi dapat sinisisi ni Senador Alan Peter Cayetano yung kanyang kahinaan, yung kanyang kabagalan kay Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman daw kasi na siya ang may proposal nito. Kaya sana daw, nung siya ay bahagi pa lamang ng House of Representatives o ngayon na nasa Senado, isinulong niya yan. Kasi daw, nung 2022 na sinasabi niyang nireject ni PBBM itong kanyang proposal, hindi naman daw si Pangulong Bongbong Marcos ang naglatag ng national budget. Yun daw ay budget pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So bagamat kaalyado na nga niya yung naglatag ng national budget, bakit hindi pa raw naipasok itong proposal niyang ito? Baka daw mahina talaga yung kanyang panukala, kaya kailangan pag-aralan niya pa raw ng husto dahil masyado daw malaki yung budget na nakaalat para dito sa programang ito o yung proposal na ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ang tanong ng Malacanang, ano nang mangyayari doon sa ibang mga programa ng gobyerno kapag ipinursigi ito? Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Kahinaan ni Senator Alan Cayetano ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Maricel, sa FB Live ni Senator Cayetano, tinawag niya na minion o sunod-sunuran sa amo si NBI Director Melvin Matibag. May sagot ba dyan ang Malacanang? Oo nga, Jiggy. Ang sabi kasi ni Senador Alan Peter Cayetano, minion nga daw itong si NBI Director Melvin Matibag. Binanggit niya yan matapos yung naging pahayag ni Director Matibag na iimbestigahan niya. Yun ngang nangyari dun sa 2019 SEA Games. Kasi nung panahon na yun, matatandaan natin na si Senador Cayetano yung tumayong hepe o chair nitong Philippine SEA Games Organizing Committee. At nariyan yung questionableng pondo na hindi raw na-liquidate ng maayos. Kaya yan yung gustong imbestigahan ng NBI. Nataon pa na bukas din sa impeachment trial, uupo bilang testigo itong si Director Melvin Matibag. Narito yung bahagi ng FB Live ni Senador Cayetano. Hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minion. Pero itong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Pero alam mo, Jiggy, ang pasaring dyan ni Undersecretary Claire Castro, wala namang salitang minion sa Biblia. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung wala naman daw itinatago itong si Senador Cayetano, wala naman siyang dapat ikatakot doon sa investigasyon. Kaya naman daw magsasagawa ng investigasyon itong NBI dahil bahagi yan ng kanilang mandato. Naritong sinabi ni Yusek Castro. Wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kung hindi magturo at manira ng iba. So ang tanongin niyo po, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? Maricel, tungkol naman sa flood control scandal, inakusahan ni Congressman Antonio Tino ang administrasyon ng selective prosecution. Anong sagot dyan ng Malacanang?
O nga, Jiggy, selective prosecution at saka yun yung selective accountability. Yan yung sinabi ni Representative Antonio Tino doon sa kanyang naging assessment kung paano imbestigahan o hawakan ng administrasyon itong investigasyon pagdating doon sa anomalya sa flood control project. Pero ang sabi dyan ng Malacanang, hindi naman pwedeng basta-basta magsampa ng kaso nang walang ebidensya. Kahit daw si Representative Tino, kung halimbawa ay isabit siya dito sa flood control anomaly, hindi rin naman daw niya siguro gugustuhin na sampahan na lang siya ng kaso, ikulong na lang siya basta-basta nang walang malinaw na ebidensya. Para daw dun sa mga hindi sanay sa proseso ng batas o sa korte, sasabihin daw nila na ang tagal naman ng investigasyon na to at pagsasampa ng kaso tungkol dito sa flood control. Pero para daw doon sa mga sanay sa mga proseso sa korte, malalaman daw na mabilis yung pagsasampa ng kaso, sabi ni Yuse Claire Castro, dahil nabanggit lang naman daw yung tungkol dito sa flood control nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos noong July last year at ngayon mag-iisang taon pero meron na rin daw nasampahan ng kaso. So para daw dun sa mga naiinip dito sa isinasagawang investigasyon ng administrasyon, mas maigi daw na sila raw mismo maghain na rin ng kaso kung may nakikita naman silang ebidensya laban sa ilang individual. Tinanong din natin, Jiggy, kanina si Yuse Claire Castro kung anong reaksyon ng Pangulo dun sa sinabi ng Ombudsman na malapit na ring masampahan ng kaso. Si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Ang tiniyak dyan ng Malacanang, hindi makikialam si PBBM dito sa isyong ito kung nakikitang may ebidensya laban sa dating House Speaker, pagugulungin daw ang investigasyon at kaso. Jiggy? Ugnay nung nag-viral na AI video ng China kung saan ginawang inilarawan bilang mga unggoy ang mga Pilipino, ano ang reaksyon dyan ng Malacanang? Oo, Jiggy, ito yung video na yung Pilipinas yung pinapakita nilang unggoy dahil nakasalakot at nakabarong Tagalog. Tapos parang nakokontrol ng Japan at ng US. May hawak pang arbitral award so patungkol sa West Philippine Sea. Ang sabi dyan ng Malacanang, clearly ayaw ng Pangulo o hindi katanggap-tanggap para sa kanya na ipakita o ilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Bagamat ang tingin nila, yung ibang mga opisyal ng gobyerno, tanggap na nila na mga unggoy sila. Hindi daw pwede yun kay PBBM. Malinaw daw na kinukundi na ito ng pamahalaan at kung ipapatawag ni Pangulong Bongbong Marcos yung Chinese ambassador patungkol dito, hindi na yan sinagot ng Malacanang. Ang sabi lang nila, may ginagawa ng aksyon ng Department of Foreign Affairs tungkol sa usaping ito. Narito ang sinabi ni Yuse Claire Castro. Kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maris Salalili live mula sa TV5 Media Center. Posibleng patawag ng NBI, Senator Alan Peter Cayetano, kaugnay ito sa investigasyon sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games. Live mula sa Pasay, nangungunin sa balita, si Ian Suyu. Ian, may schedule na ba kung kailan patatawag ng NBI si Senator Cayetano? Jiggy, wala pang impormasyon ng NBI kung kailan sila maglalabas ng subpoena para ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano. May kinalaman nga sa isinasagawang investigasyon patungkol sa mga irregularidad sa hosting noong 2019 SEA Games. Pero ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi raw sila mag-aatubili na ipatawag ang senador kung mababanggit ang pangalan niya sa magiging mga testimonya ng ilang mga sports officials. May mga opisyal na rin daw kasi na naunang nagpahayag ng interes na magbigay ng testimonya o makipagtulungan para sa investigasyon. Si Cayetano, Jiggy, yung tumayo na chairperson o chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee o mas kilala bilang FISGOC. Ang FISGOC ay isang non-government organization na binuo noong panahon ng Administrasyong Duterte para manguna sa pag-oorganisa at pagpe-prepare ng mga operational mga inaasikaso sa 2019 SEA Games. Yun nga lang, Jiggy, ayon kay Matibag, tila questionable ang posisyon na ito ni Cayetano dahil hindi naman siya miyembro ng Board of Directors ng FISGOC. Sa mga dokumento kasi lumalabas na ang chairperson ng FISGOC noong panahon na yon ay si dating Philippine Volleyball President
Ramon Tats Suzara at hindi si Cayetano. Kaya naman, dahil dyan, nakatakdang padalhan ng sabpina si Suzara, pati ang ilang mga opisyal ng FISGOC. Kabilang na dyan si dating FISGOC Chief Financial Officer Dexter Estacio at John Lester Buenconsejo na siya namang FISGOC Corporate Secretary. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Director Matibag. Na bago ka maging chairman, kailangan miyembro ka ng board. Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman? Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PISGO. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the directors. At iyan, nagsimula na ba na mag-imbestiga ang NBI, yung task force nila, kaugnay ng isyong ito? Yes, Jiggy, tama ka dyan. Nagsimula na nga bumuo ng task force ang NBI para nga imbestigahan itong mga anomalya sa 2019 SEA Games. Kabilang sa kanilang mga iniimbestigahan o iimbestigahan ay yung kawalan ng liquidation report ng organizing committee para sa breakdown ng mga nagastos o budget na posible nga raw na umabot pa doon sa 10 billion pesos. Bukod dyan, iimbestigahan din daw nila yung mga anomalya may kinalaman sa bidding, pati na rin yung naging controversial na cauldron na tinatayang umabot sa 50 million pesos ang konstruksyon. Isa rin dyan, bukod pa dyan, sinabi rin kanina ni Matibag na nakalikom na raw sila at patuloy na lumilikom ng mga ebidensya may kinalaman dito. Jiggy? At may bagong pahayag na ba si Senator Cayetano kaugnay ng usaping ito? Jiggy, noong nakaraan nga lang sa isang Facebook Live, sinabi ni Senator Cayetano na tinawag niya nga na minion si Matibag. Anya, ang mga minion daw, merong mastermind. At kanina naman, nang hingan natin ng sagot dyan o response, si Attorney Matibag, ang sabi nga niya, hindi niya na daw kailangang patulan yung ganitong klaseng pang-name call na ginagawa sa kanya ni Cayetano, lalo't baka gusto lamang daw kumuha ng senador ng atensyon mula sa publiko. Narito yung kani-kanilang mga pahayag. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito yan. Yeah. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Well, hindi na natin siguro mapatulan yan kasi ang sabi ko na nga doon sa pahayag nung nagpapasalamat ako doon sa liderato ng NBI, yung mga officials natin na they come out with a statement at sinasabi nga doon, pagka wala kasing mabuting i-argumento doon sa mga inahayag sa iyo na dapat mo sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling. At iyan, si ngayoy DPWH Secretary Vince Dizon, ang dating pinuno ng BCDA kung saan tinayo itong mga pasilidad na kinu-question ngayon ng NBI kaugnay ng SEA Games. May pahayag na ba si Secretary Dizon sa isyong ito? Jiggy, nagsalita na nga rin si Secretary Dizon, may kinalaman dyan at ayon nga sa kanya, malinis ang kanyang konsensya at wala raw bahid ng anomalya. Yung kanyang naging pamumuno at yung pagpapatayo na isinagawa under his administration bilang head nga ng Bases Conversion Development Authority. Sakop kasi ng BCDA, kung maaalala ng ating mga kapatid, yung New Clark City kung saan karamihan nga ng mga sporting events and facilities ay isinagawa dyan. Partikular na itinayo dyan yung mismong NCC Stadium, pati na rin yung Aquatic Center. Nauna na rin sinabi ng Office of the Ombudsman noong nakaraang linggo na absuelto si Dizon dahil sa kakulangan ng mga ebidensya noong may hinain sa kanyang kaso way back. At noong ang resolusyon nga na yan ay nilabas noong 2021 pa. Kaya ganito na lamang kakumpiyansa si Dizon. Narito ang kanyang pahayag. Kung mayroong mga investigasyon, kampante rin tayo magko-cooperate dyan. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Yan Suyu live mula sa Pasay. Susunod, malaki ang taas presyo sa petrolyo, pwede nga bang utay-utayin? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act ang isasampa laban sa dalawa. Pagkatapos siya na magsasagawa ng preliminary investigation para matukoy kung may sapat na basihan para iakyat sa paglilitis ang mga kaso. Samantala, binunyag din ni Clavano na nagtatangkang umalis ng bansa si Romualdez. May inilabas sa whole departure order ng Sandigan Bayan laban sa dating speaker. Nanawagan si Clavano sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking hindi makakaalis ng Pilipinas si Romualdez. Dati nang tinanggi ng kongresista mga paratang laban sa kanya. Patuloy namang nagtatago sa ibang bansa si Ko. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. His correspondents in this complaint include former Congressman Zaldico, among others. May malaki ang taas presyo sa petrolyo bukas dahil pa rin yan sa tumitinding bakbakan ng Amerika at Iran. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang inaasahang taas presyo sa petrolyo bukas? Nako, Jiggy, malaki-laki ang inaasahan nating oil price hike bukas, dahil itong diesel ay tataas ng 10 pesos and 68 centavos per liter. Ang gasolina naman ay 3 pesos and 65 centavos per liter, habang ang kerosene naman ay 11 pesos and 77 centavos per liter. So ang sinabi ng Department of Energy ay dahil pa rin yan, doon pa rin sa hindi natatapos na gulo sa pagitan ng US at ng Iran. So itong Iran, pinasara na naman yung Strait of Hormuz na alam naman natin na daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. At itong US parang siyam na araw na rin nagkakaroon ng airstrikes doon sa military facilities ng Iran. At syempre, itong Iran gaganti naman ng missile attacks. At ang isa pang worry ng Department of Energy baka raw totohanin ng Iran yung banta nito na pati yung Red Sea ay papasara nito doon sa mga Houthi. Itong Red Sea yung parang nagsisilbing alternate route ng mga barko na may lamang mga langis. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy. Essentially signal yon na talagang lalala yung situation kung isara yung sa Red Sea, kasi alternate route din yan. So essentially escalation siya. So titingnan nyo, in-issue yan as a warning by Iran na huwag nyong tirahin yung aming energy facilities. Pag tinira nyo yan, papasara namin sa Houthis yung exit sa Red Sea. But still, I think we remain hopeful. We've seen 4 months plus of this, So, but wala pang official na pinutol yung kanilang talks. Gerard, malaki agad itong pag-akyat ng presyo, pero may plano ba ang gobyerno at mga oil companies para maibsan naman ang epekto nito sa atin? Jiggy, nag-volunteer na nga yung ilang mga oil companies na utay-utay o staggered yung pagpapatupad nila ng oil price increase simula bukas. So, bukas hindi kaagad na isang bagsak na double-digit increase kaagad doon sa lalo-lalo na sa diesel. So, may dalawang oil companies na nagbigay ng kanilang plano. So, bukas ay konti muna yung kanilang i-implement. Tapos sa Wednesday may dadagdag ulit, and then sa Thursday may isa ulit dagdag. So, ito ay volunteer lamang at sana nga raw ay sundan din ito ng iba pang oil companies. Jiggy. At yung supply naman natin ng langis ay kumusta naman? Jiggy, sabi ng Department of Energy ay sapat pa yung supply natin ng langis sa ngayon. Yung inventaryo natin ay tatagal ng 45 days. So sa ngayon ay hindi pa kinakailangang tumulong ng pamahalaan doon sa mga private companies na bumili ng langis katulad ng ginawa nito noong April at saka noong May. So sa kabila nito may ilang gasoline stations naman kaming nakita dito na parang hindi yata nagbebenta ng certain products ng oil. Katulad itong isang nakita namin dito sa bandang Quezon City, wala silang ibinebentang diesel dahil sabi nila out of stock na. Pero itong DOE ay nag-iikot-ikot, nag-i-inspect sa mga gas stations at titingnan nila kung merong kaso ng hoarding. So yung hoarding, kung totoo nga bang wala na silang maibenta o ang strategy nila ibebenta nila bukas kung kailan mas mahal yung presyo natin lalangis. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE tungkol dyan.
May report na dumating sa amin na mayroong nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron ako kaming inspector on the ground. At yung na-report sa amin, pinupuntahan na po yan ngayon. At paano yung mga tsuper? May maasahan ba silang ayuda ngayong malaki-laki itong oil price hike? Alam mo, Jiggy, sinabi ng Malacanang na may balak ulit ang palasyo na magbigay ulit ng isa pang round ng fuel subsidy para sa mga drivers ng mga pampublikong sasakyan. So dati nga nito lang nagbigay na ng 2 billion pesos worth of fuel subsidies para sa mga tsuper at sana nga raw plano ngayon madagdagan ito. Ngayon kung maaalala natin, nagkaroon din ng service contracting program. So nilinaw ng palasyo itong service contracting program kung saan binayaran ng DOTR yung bawat biyahe ng mga tsuper. Ito yung natapos na programa. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion, katulad na sinabi po natin, na manggagaling po sa 2025 Continuing Fund. At ang fuel subsidy program or Pantawid Pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Susunod, trust rating ni PBBM bumaba nitong Hunyo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo habang nananatili namang mas mataas ang kay VP Sara. Base sa survey ng SWS, 34% ang nagsabing tiwala sila kay PBBM. Mas mababa yan sa 35% noong Marso. 45% naman ang nagsabing may konti silang tiwala sa Pangulo, habang 19% ang undecided o walang pa siya. Lamang naman si VP Sara na nananatili sa 57% ang trust rating nung nakarang buwan. 27% ang nagsabing may konti silang tiwala sa bise, habang 15% ang undecided. Kinomisyon ng Strat-based Group ang survey. Inilabas ito sa isang linggo bago ang ikalimang sona ng Pangulo. 1,200 respondents ang sumagot sa survey. May margin of error itong plus-minus 3%. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.